ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 34 anyos nga lalaki patay samtang live-in partner ug 11-month-old nga anak nila samdan human gitigbas sa lalaking magulang sa gipatayng biktima. Truck nga dunay kargang isda na haybol sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur, tulo ka sakay samdan. Napulo ka magbanay, apektado dihang nasunog ang 5 ka balay sa General Santos City. Sunog, giingong gituyo. Samtang 8 katindahan sa parang public market sa Maguindanao del Norte naugdaw. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte gitambagan ang anak nga acting vice mayor sa syudad. Mga Davaoenyo dili pasagdan. Duha ka mga bagyo sulod sa nasod padayong gibantayan sa pag-asa. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Patay ang usa ka 34 anyos nga lalaki human gitigbas sa makadaghang higayon sa iyang magulang nga lalaki. Samdan sabang live-in partner ug 11 ka bulan nga baby sa gipatayng biktima human giapil pagtigba sa sospek. Nagselos patud pa ang sospek human ginudahang dunay relasyon ang iyang asawa ug ang manghud. Ani ang report ni Argil Relator. Samad tinigbasan sa nagkadaiyang parte sa lawas ang mitapos sa kinabuhi sa usa ka 34 anyos nga lalaki. Patay na kini naabtan sa mga otoridad sa gawas sa ilang balay sa Purok 1B Barangay Wangan, Davao City, alas 3 Domingo sa kadlawon. Napalgan ang live-in partner ni ini sulod sa kwarto sa ilang balay nga nakahiagom sab og samad tinigbasan. Lakip ang 11 ka bulan nila nga lalaking baby nga dunay samad sa tuong nga tiil. Ang suspect, ang 39 anyos nga lalaking magulang sa gipatayng biktima. Migula sa investigasyon sa Kalinan Police nga una nahitabo ang krimen. Nag-inom pa ang suspect kauban ang asawa sa suspect ug ang mismong manghud nga biktima. So according sa iyang asawa, gamay lang nag-inom nila, mga alas 10 sa gabi, nahuman na daw sila. Then kaning yung mister daw, gilakaw. Gilakaw, murag nabitin ba? Gamay lang nang-inom, bitin, lakaw. Then nibalik, kadlawon. So sila una nag-away, mag-asawa. Sa kahadlok niya, nidagan siya, kauman yung mga anak. Dagan sila sa mga kayang atbang nila, pinyahan man. Tagan dito, tago sila. Gisulong dayon sa suspect ang balay sa iyang manghod samtang tulog na ang magpamilya. Didto na nahitabo ang pagpanigbas sa tulo ka mga biktima. According sa suspect sa iyang version, selos siya. Kaya allegedly daw ang iyang asawa o iyang sumay affair. That night, yung kasukad kay gisugo daw siya palit og ilimnon. Di kang suspect na to, nilakaw niya. Something magmurag gipagiko na siya ba murag karang gilipat ta do ba. Pero di man pud nimo maingon nga lipat kay ang balay namo mga anak sa nila suspect. Nyabod ang asawa sa pikas balay. Parayon pang ginatambalan sa SPMC ang live-in partner sa gipatayng biktima. Samtang ana-ana sa luwas sa kahimtang ang ilang baby. Ginasulayan pa kini nga makuhaan og pahayag. Samtang migula sa crime scene investigation sa Soko nga posibleng gilabayan pa og dakong bato ang nawong sa gipatayng manghod. Murder or frustrated murder ang gipasaka ang kaso batok sa suspect. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang suspect nga naasulod sa detention facility sa Kalinan Police. Apan midumili na kini nga muhatag og pahayag. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Napulo ka magbanay ang apektado human nasunog ang pipila ka kabalayan sa General Santos City. Sumala sa ubang residente, posibleng dunay nagbubo og gasolina hinungdan sa sunog. Samtang nasunog sab ang 8 ka tindahan sa usa ka public market sa parang Maguindanao del Norte. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gipu
Napukaw sa nagdilaab nga kalayo kini mga residente human nasunog ang pipila ka balay sa Barangay Bula, General Santos City pasado alas 3 sa kadlawon adlaw Miyerkules. Gilayon kining girespondihan sa kabomberuhan. Nadeklara kining fire out human ang halos usa ka oras. Sa inisyal nga tala sa BFP, miabot sa 5 ka balay ang nasunog kung asa anaa sa napulo ka magbanay ang apektado. Usa sa mga panimalay nga naugdaw din ni mao ang panimalay ni Jocelyn Garcia kung asa naugdaw gyud ang tanang mga gamit niya ug sumala niya notebook ra sa iyang anak ang nasalba. Wa di lain nga nakuha kay dali-dali gud ang paggawas kay naa naman sa duol. Sumala sa ubang residente, nagsugod ang sunog sa usa ka boarding house. Posibleng gituyo kuno ang maong sunog. Katong pagkasunuga to murag ginatuyo jud daw. Pero di lang makita ng tao ni dagan ba. Kung kinsa ginang tawanan na, maimbitahan na to. Kung unsa iyang plano nganong inana. Nagpaigayon na og profiling ang CSWDO sa mga nasunugan aron matagan og hinabang. Padayon sab ang investigasyon sa otoridad. Salam. Dakong kalayo sab ang milamoy sa 8 katindahan sa Parang Public Market sa Barangay Poblacion 2, Parang Maguindanao del Norte nga nahitabo Martes sa kadlawon. Nadeklara kining fire out human ang 3 ka oras. Atol sa sunog, ugdaw ang baligya sama sa grocery items, plastic products, mantika, lakip mga tambal sa usa ka parmasya. Gibana-bana ang maabot sa 1.8 million pesos ang danyo sa sunog. Posibleng electrical issues ang hinungdan sa sunog. Ongoing pa yung ating thorough investigation. But may initial kami na nakalap sa mga witnesses doon na maaaring kuan ito sir sa wiring. Kasi nangyari ito ng madaling araw, pagdating sa area nakapadlock pa yung kuan na kung saan yung nagmula yung sunog. Ginatagad na sa otoridad ang 8 apektadong tag-iya sa stall sa maong public market. Ginasulayan pa kining makuhaan og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Dunay tambag si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte dihang gibisita ang iyang anak nga si Acting Vice Mayor Rigo Duterte kisa maoy nagpreside sa sesyon sa 21st Davao City Council kagahapon. Atong sayro ng detalye na ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sa pagbisita ni Congressman Pulong sa iyang anak na si Acting Vice Mayor Rigo Duterte, iyang gitambagan nga dapat hatagan gayud og saktong pagtagad ni Acting Vice Mayor Rigo ang katawhang Dabawenyo. Samtang tutukan matud pa ni Acting Vice Mayor Rigo sa iyang mga programa ang edukasyon, housing, lakip ang easy access sa healthcare. Sorpresang may bisita si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa gipahigayong sesyon sa Davao City Council adlaw Martes. Ang iyang anak na si Acting Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II mao'y nagpreside sa sesyon. Buot matud pang sutaon ni Congressman Pulong ang pagpreside ni Acting VM Rigo sa sesyon sa konseho isip baguhan sa posisyon ug sa politika. Kay ang mandato ba sa katawhan sa Davao sa iya overwhelming kayo. So dapat ipakita po niya nga nasa'y kaalam sa ingon anak nga trabaho. Tambag niya sa iyang anak. Saktong pagdagad sa katawhan sa mga Davaoenyo. No, na ay mga panginahanglan, ay mga panghitabo dapat makita gid sa kay apil na sa iyang trabaho. Angayan matud pa nga ipakita sa konseho ang ilang katakos ug kaandam sa pagserbisyo sa mga Davaoenyo. Lakip sa tutukan matud pa ni Acting VM Rigo ang sayon nga access sa healthcare, edukasyon, labi na sa mga naglisod ug housing. Tanan na makatabang sa future generations. Ang gusto na ko buhaton para sa ilaha, para sa ilang kaugmaon. Nagpaabot sab si Kong Pulo ug pagpasalamat sa parayong suporta ug pag-ampo alang sa amahang si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Daghang salamat sa padayon ninyong suporta o sa inyong mga pagpangadji para sa amuang amahan. Labi na karon nga ang iyang health deteriorate na gyud. No, kuan lang. Daghang salamat sa kanunay ninyong pag-ampo para kaniya. Nakatakdang mobisita og balik si Kong Pulong kang FPRRD sa dahig sa sunod bulan kauban ang iyang mga anak. Ako sa kuha lang, basig makahilak ko makita niya na I don't want anything political. I just want grandson and grandfather bonding.
Pwede po mangayo kong advice law, kay baguan man ko sa political law. Karon pa ko na acting vice mayor, unsay mong pwede ma-advise. Sara, sa pagbiya ni VP Sara Duterte sa Dahig, no, karong adlaw nakatakda mo puli kaniya sa pagbisita kay FPRRD ang common law wife nga si Hanalet Avancenia, ug sa Agosto mupuli sab sa pagbisita ang pamilya ni Congressman Pulong Duterte. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Duha ka bagyo ang ginemonitor karon sa pag-asa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Dante sa Sidlakan ug bagyong Emong sa Kasadpan sa nasud. Ang bagyong Dante dili gipaabot nga maglandfall ug magpadayon lang sa paglihok padulong sa northwest. Samtang ang bagyong Emong posibleng mopaubos una ang lihok, una mutuyok ug musaka nga daw nagloop. Tungod sa bagyong Emong, gisaka ang signal number 1 sa Ilocos Norte, western portion sa Ilocos Sur, northwestern portion sa La Union ug western portion sa Pangasinan. Base sa datos sa Metro Weather, dunay katag-katag nga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region dala sa localized thunderstorms. Sa gidusog nga balaudnon sa Senado nga paubsan ang edad sa criminal liability sa mga menor de edad, managlahi ang reaksyon sa otoridad ug usa ka child rights group sa Davao Region. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, uyon ang kapulisan sa Davao City ug sa Davao del Norte nga paubsan ang edad sa criminal liability sa mga menor de edad nga dalambigit sa mga bugat nga mga krimen. Apan ang usa ka children rights advocacy group supak niini. Dusog balaod noon si Senator Robin Padilla nga nagkanayong paubsan ang edad sa criminal liability sa mga menor de edad. Ilawom sa balaod noon ang mga nag-edad 10 anyos hangtod 17 anyos nga nakahimo og heinous crimes o mga bugat nga mga krimen sama sa murder o mga drug-related offenses, pwede na ikulong. Sa kasamtangang balaod manggod sa Juvenile Justice and Welfare Act o ang Republic Act 10360 nga nagamyenda sa Republic Act 9344, magsugod sa 15 anyos ang criminal liability sa minor nga dunay discernment o kahibalo sa iyahang gihimong sa laod. Samtang ang mga repeat offenders sa mga dili grabe nga sa laod nga nag-edad 15 hangtod 18 anyos ipaubos sa mandatory community-based intervention. Ang Davao City Police Office uyon sa maong balaod noon. Depending on the crime siguro mga makumit sa isa ka minor de edad, like the heinous crimes, murder, kung involved ba siya sa illegal drugs. So ato po siguro tan-aw kung unsa ka bugat ang iyahang sa laod nga nahimo. Apan gihimugatan sa DCPO nga kinahanglan pang tun-an og maayo ang maong balaod noon ug mas pakusgan pa ang pagtinabangay sa tanang hingtungdang ahensya sa pagtubag niini nga hagit. Bisan pa og nakasala na sila, responsibilidad nato nga protektahan sila para guidance sila kaysa kung giingon man biktima po na sila, dili po na sila gusto nga imuon na nila kung sakto ang pagpadako sila mga ginikanan. So ang tuwa na ginamba mura ginatawag nato whole nation approach nga dili lang isa ka agency, isa ka organization ang mag-care. Ang Davao del Norte Police Provincial Office uyon sab nga paubsan ang edad sa criminal liability kinuhuman sa brutal nga pagpatay sa 19 anyos nga dalaga sa Tagum City nga gikalambigitan sa tulo ka menor de edad. Maybe we can take into consideration especially the heinous crimes like rape involving the respondent is minor, murder, homicide, and robbery. Tanaw na to og i-check kung okay pa ba ang mga procedure nga i-follow. Samtang sa bahin sa Tagum City Social Welfare and Development Office, ilahang giangkon nga kulang ang ilang mga pasilidad sama sa Bahay Pag-asa o ang 24-hour child caring institution. Diin makustodiya ang mga CICL o Children in Conflict with the Law. Wala siya igong facility kung asa ni siya ibutang. Children committed heinous crime, murag social worker raman may wa may pusil no. Murag lisod pod. Ang amo adri naalang mi sa diversion and intervention program ang aftercare. Kinahanglan jud na appropriate nga facility nga diin haom dito sa ilaha. Kung ibutang lang nato sa mga Bahay Pag-asa, amo ang Boys Care Center, mga petty crimes lang man na siya. Apan supak sa maong lakang ang usa ka child rights advocacy group sa Davao City nga talikala. Babagyod mi nga ipaubos tungod
kay dunay tan-awonon sa kapasidad sa usa ka bata nga mo ila kung sakto or mali, no? Ang ato lang tan-awon unta, Senator, i-assess kung sakto ba ang pag-implementa sa balaod nato, no? Doon na ba'y kapasidad ang LGU nga motukod og bahay pag-asa kay part man na sa diversion program? Doon na ba'y kapasidad ang mga social workers? Doon na ba'y mga psychologists nga mopatuman sa maong mga diversion program? Doon na ba'y allocation? Kasi kung wala tayo basihan nga usbo na to ang balaod. Sara, sumala ni Senator Padilla nga ang maong balaod nun dili usa ka punishment apan alang sa restorative justice o ang kining nga paggarantiya sa integridad sa justice system. Hinuon taas-taas pa ang agian niini kay anaa pa man kini sa committee level, muagi pa og public consultation ug debatihan pa sa Senado ug sa Kamara. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Kini ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Gihagit ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte ang PNP sa pagdumala ni PNP Chief General Nicolas Torre III nga pamatud-an ang 3-minute response time nga programa. Doon na say mga banat ang Acting Mayor batok sa PNP Chief. Gitubag sab kini sa PNP Chief human sa iyang pagsabot nga nang hagit og sinumbagay ang mayor. Ani i-report ni Argil Relator. Sa podcast niya nga Basta Davaoenyo, gipangutana si Davao City Acting Mayor Baste Duterte kung paunsa masiguradong mulungtad ang peace and order sa Davao City. Luyo nga dunay mga bag-ong liderato ang PRO11 o Davao City Police Office. Si Torre lang man nagsabi na may 3-minute response siya. So it's his responsibility na walang krimen na mangyayari dito sa Davao. Because it's the PNP's job to secure the city. And hindi naman ako pinapilit ng city director. So I cannot give, I do not know if I can give, advice kung paano gagawin yung trabaho ng mga pulis dito. Pero pag itong city director na nilagay ni Torre, hindi makikinig sa akin, he will not cooperate, then it's up to them. Niadtong Lunes, nagtagbo na si Acting Mayor Baste o Davao City Police Office Acting Director Police Colonel Manan Muarip. Hagit ni Acting Mayor Baste nga pamatud-an sa PNP sa pagdumala ni General Nicolas Torre III ngadto sa Davaoenyo ang programang 3-minute response time. But tingin ko gagawin yan harassment lang talaga. Dura Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap po nga yung tatay ko eh. Gusto mo harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, ararap ko makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka, may nakaabang na dyan, nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman, sa totoo lang. Sa issue labot sa safety sa Davao City. Kayo PNP, sabihin nyo, hindi na safe ang Davao. So, ako ba ang polis o kayo? Kung sa index, ang Davao City is third to Chiang Mai in Southeast Asia, why cannot you maintain that? If you cannot maintain that, that means you're not doing your job. That means the PNP is not doing their job. O nangyari yun, who is to blame? Ako o ikaw? Pagsabot ni General Torre nga nang hagit matud pa og sinumbagay si Mayor Baste kaniya. Busa. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling i-set up at gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. Hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, sigurado maraming sponsor nito and everything that, all the process that we'll raise. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Usa ka kanhi na priso sa kasong iligal nga droga ang nadakpan pagbalik sa kapulisan sa El Salvador City. Suspect nakuhaan og halos 1 million pesos nga kantidad sa gituuhang shabu. Ani ang report. Usa ka search warrant operation ang gilusad sa El Salvador City Police Station batok sa usa ka kanhi piniriso
sa barangay Mulugan, El Salvador City niadtong adlong Lunes. Ang target gidudahang naghupot og dakong kantidad sa gituuhang shabu. Sumala sa El Salvador City Police nga taod-taod na nilang gimonitor ang suspect human kini mibalik sa pagpamaligya og illegal nga droga. Nadakpan na niya siya atong year 2015. Unya nakagawa sa siya atong 2018 sa kaso sa illegal drugs. Dayon pagkahuman pagagawas niya nadakpan na po niya siya ikaduhang higayon atong year 2020 sa during the time na po sa ako nga panahon to as I am the chief of police that time. Unya nakagawa siya atong 2024, year 2024. Atol sa pagrekisa sa panimalay sa suspect, nakuhaan kini og anaa sa 140 grams sa gituuhang shabu nga adunay street value nga 952,000 pesos. Gawa sa giingong droga, nakuha sab gikan sa suspect ang 7 ka mga bala sa caliber 38, 2 ka bala sa caliber 40 ug 1 ka bala sa 9mm nga pistola. Wala na miluwat pa og pahayag ang suspect. Wala siya ni angkon nga nasi armas pero ang kato nga bala iyang giangkon nga iyato nga maong bala. Dayon iya man pong gi-admit gyud sir nga ang kato nga sabo nga nakuha nga gikan to niya kuan nakuha sa kuan sir sa Lanao del Sur. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Patay usa ka lalaki human gibunalan og martilyo sa ulo sa iyang kainom sa Barangay Catalunan Grande sa Davao City. Sa report sa Talomo Police, base sa nakasaysay nga saksi, nag-inom matud pa ang 29 anyos nga lalaking biktima ug 35 anyos nga lalaking suspect sa Barangay Catalunan Grande sa Davao City kaganinang tungang gabii. Dihang nahubog na, nagkalalis matud pa ang duha nga misangko sa pagsinumbagay. Gibunalan matud pa sa suspect og martilyo ang ulo sa biktima. Gidala pa ang biktima sa ospital kaganina buntag ug anaa sa kritikal nga kondisyon apan karong hapon lang namatay kini. Gilayng na aresto ang suspect sa lugar. Murder ang atubangong kaso sa suspect nga wala na mihatag og pahayag. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tulo ang samdan, lakip na ang driver human na highball ang gisakyang truck nga adunay kargang mga isda sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Naka-alerto si Efren Mamak. Nagtagpo sila? Nagkatag na sa kadalanan kining mga isda gikan sa 65 ka mga kahon nga karga niining usa ka truck human kini na highball sa Purok 1 Motosawa, Dumalinaw, Zamboanga del Sur pasado alas 6 Martes sa gabii. Agoy bali man. Di Ginoo ko tabang. Gitabangan sab sa mga residente ang laing sakay sa maong truck nga daw napuruhan sa insidente aron mapagawa sa truck. Gilayong gidala sa ospital ang 44 anyos nga lalaking driver sa truck. Lakip na ang 63 anyos nga lalaking pahinante o 40 anyos nga lalaking tag-iya sa mga kargang isda human makaangkon og minor injuries. Sa investigasyon sa Dumalinaw Municipal Police, gikan sa Barangay Manikaan sa Zamboanga City ang maong truck apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan kalit matud pa kining mipreno aron likayan ang usa ka motorsiklo nga kalit daw midungan og padagan sa kilid niini. Apan nawad-an kini og kontrol hangtod nga nabangga kini sa usa ka nakaparada nga itom nga kotse og nabalintong. Na-notice ng driver, mabangga niya, si malapit lang. Nag-brake siya ng biglaan, sir, yung preno niya. Tapos napasobra yung pag-brake niya. Tapos yun, nag-burn, sir, nagsumayaw yung gulong, hindi niya makontrol. Tapos sumagi doon sa gilid ng sasakyan, yung nakapark doon. Tapos pagkatagid niya, sir, natumba kaagad sa unahan. Nakigareglo na matud pa ang tag-iya sa maong kotse nga nabanggaan sa maong truck. Ginasuluyan pa nga makuhaan kini og pahayag ug ang mga sakay, lakip ang driver sa truck. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Upat ka individual ang samdan sa managlaing disgrasya sa Marilog sa Davao City sulod sa usa ka adlaw. Sa impormasyon gikan sa Davao City Police Office, samdan ang 31 anyos nga lalaking driver ug 22 anyos nga babaeng pasahero niini dihang natumba ang gisakyang truck nga nagkarga og saging sa sitio Lanitom sa Barangay Suawan sa Marilog District, Davao City niadtong Sabado sa hapon.
Sa imbestigasyon, nagbiyahe ang truck gikan Bukidnon padulong Davao City dihang nawad-an matud pa og brake ang truck. Hinungdan nga nawad-an og kontrol ang driver pag-abot sa pakurbadang bahin sa lugar. Hinungdan nga natumba ang truck. Daling gidala sa ospital ang mga nasamdan. Samtang pagkagabi, 2 ka rider sab ang samdan sa disgrasya sa sitio Sambunutan, Barangay Malambas sa Marilog District, Davao City gihapon. Base sa imbestigasyon sa kapulisan, naglata sa susamang direksyon ang 28 anyos ug 19 anyos nga mga lalaking rider dihang nabanggaan sa motor nga gimaneho sa 19 anyos ang motor sa 28 anyos nga rider. Hinungdan nga nangatumba ang mga motor ug nalagpot ang mga rider. Subling nagpahimangno ang kapulisan sa mga motorista nga mag-igmat sa pagbiyahe. Ilabi na nga nasinati ang pagdaot sa panahon aron malikay sa disgrasya. Og mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.